Nabisto sa Senado ang 10 bilyong pisong halaga ng overpriced na farm-to-market roads. Ang ilang kontraktor na sangkot dito, dawit din sa flood control. Kabilang ang dalawang kumpanyang iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Narito ang aking report. Conditional cash transfer. Hindi pa tapos ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Gara palang overpricing naman ang nadiskubre ng Senate Finance Committee sa mga ginawang farm-to-market roads sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, umaabot sa 10 billion pesos ang halaga ng overpricing noong 2023 at 2024. At ang pinakamalaking bahagi daw ay ibinuho sa Bicol Region at Eastern Visayas. Matatanda ang taga Bicol si dating Congressman Zaldico at taga Leyte sa Eastern Visayas naman si dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa pagsisiyasat ng Senate Finance Committee, lumobo raw ang presyo ng farm-to-market roads sa nakaraang 2 taon. Mula sa 10 million pesos per kilometer, tumaas daw ito sa 300 million pesos per kilometer. Una, ayaw ko nga maniwala kasi 300 million per kilometer. Parang gumawa ka na ng tulay nun no? Pero kung iisipin natin, kanina lang lumabas sa news, merong 421 na ghost projects na nadiskubre na ng Department of Public Works. Walang imposible sa korupsyon no? Talagang pag korupsyon, gagawing ghost project, gagawing sobrang overprice, basta lang makakubra ng pera. Lumalabas din na ang ilan sa kontraktor ng mga proyekto ay kasama sa top 15 contractors na dawit sa ghost flood control projects. Kasama na dyan ang Hi-Tone na nauugnay sa kapatid ni Zaldico at ang SunWest na iniuugnay din sa kongresista. At this time, with that 400 plus ghost projects, anything is possible now. Anything is possible. Sabi nga ni Secretary Tio Laurel, may ghost projects in FMR na nakita sa isa pa lang yun. But nag-i-inspect sila ngayon. So, we have to brace for more of this itong mga anomalies. Nakakapagtaka rin daw na ang mga rehiyon na mas nangangailangan ng farm-to-market roads ang may maliit na alokasyon para dito. Top rice granary natin, walang projects na FMR. No? Yung mga hindi na sa top, yun ang nabibigyan. No? So, para sa akin, if you think about itong nangyayari sa flood control at yung mga personalities involved tulad ng SunWest, tulad ng Hi-Tone, hindi katakataka na nalagay